Nakahanda na pa kayo sa aking pagdating? Nakapagbihis na pa kayo ng bago niyong damit? Nasunod at nagawa niyo na ba ang aking salita? Napagtagumpayan niyo ba ang mga pagsubok na dumating sa inyong buhay? Naging tapat at tunay ba ang inyong puso? Hinahanap-hanap ko ang inyong pagsamba. Huwag kayong malulungkot o mandulupaypay. Kayo ay tagumpay. Amen. Tapat na ba at tunay na ba ang ating mga puso? Alam nyo, there's time for everything. And this time is the blessings. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng blessings. Itong taon to and the years to come. Pero tapat na ba at tunay na ba ang ating pananampalataya? You have to catch the wind of the Spirit. Kailangan tignan mo ano ba minimisahe ng Espiritu. Hear what the Spirit is saying. Ibibigay sa atin ang lahat ng masaganang pagpapala, pero kailangan maging tunay ka, tapat kang mananampalataya. If my words abide in you, and you abide in me, ask anything, and I will give it to you. Ito ang pangako ng Diyos sa iglesia at tinutupad na niya to. At itong taong ito, spiritually, physically, materially, at sa susunod na mga, and then rapture. Alam niyo ba na tinatanggap kong mabuti ang pananampalataya? Walang mamamatay sa atin lahat. Yung lahat ng tapat at tunay na sumasampalataya, buhay tayo kukunin na. Do you believe that? Kinakailangan manampalataya tayo. Masarap yun, hindi natin mararanasan mamatay. Pero kailangan mag-commit na tayo. Kasi ang prayer ko, yung tunay lang at tapat na committed eh. So para makasama ka doon, di mag-commit ka na, maging tapat ka na. Gamitin mo yung kapangyarihang ibinigay sa atin sa pananampalataya. Ano man ang hinihingin mo, pasalamatan mo na, natanggap mo to, natanggap mo na. And then, make it true and reality in your mind. Magkaroon ka ng vision. Magkaroon ka ng pangitain. Tignan mo na nangyayari na. Kasi faith without work is dead. Yun ang work of faith eh. Pinaniniwalaan mo, ini-imagine mo na nangyari. So, pag nakikita mo na yun in the future, magaganap yun in the future. Kasi kailangan maging bata. Alam niyo, bata ang galing mag-imagine. Meron nga silang mga imaginary friends eh. Ang galing nila mag-imagine. Kung kayo magiging bata, sabi na sa inyo ang kaharian ng Diyos. We will ask God through adult way. We will press through adult, but we will ask like a child. Ang paghingi natin parang bata. Pag humingi ang bata, alam niya, bibigyan siya, di ba? Pag humingi, halimbawa, ang anak ninyo, pag humingi tingin pera, di ba alam nila may tatanggapin sila? So, yun ang parang bata. Pag nag-pray ka, alam mo, tatanggapin mo. At gawin mong pangitain. Make it reality. Di ba sabi ko nga sa inyo, humihingi ako ng kotse sa Panginoon. Kung iisipin mo, parang imposible, di ba? Pero nothing is impossible. Magkakakotse ko. Kailangan nyo ng pamilya ko. Ini-imagine ko na, kada ako matutulog, nagpapangitay, nagdadrive ako ng kotse, makinis na SUV. Hindi ko alam kung ano tatak. Pero alam ko, nagdadrive ako. Namamasyal na ako kung saan kasama ko, si baby, pamilya ko. Make it reality. Nakasulat sa Bible yan eh. Bago ka matulog at mahimbig, naririnig ng Diyos ang pangitain mo, didinggin niya. Sabi sa Job 4:12. Ngayon, nadalang lihim sa akin ng isang bagay, at ang aking pakinig ay nakaulinig ng bulong niyaon sa mga pag-iisip na mula sa mga pangitain sa gabi. Pagka ang mahimbing na tulog ay nahuhulog sa mata. So bago ka mahimbing ng tulog, bago ka matulog, lahat ng nais mo, anything you ask in my name, I will give it to you. Make it big. We have a big God. Kasi iniisip niyo, parang hindi yata. You ask like a child. Kasi ang matanda, pag nag-pray, Panginoon, bigyan mo po ako ng bahay at lupa. Pero mangyayari kaya yun? Nagdududa. Pero ang bata, hindi. Pag humingi ang bata, alam niya, tatanggapin eh. Kaya yung mga plano natin as an adult, make that plans. Pero when you ask like a child. Alam niyo bakit hindi tayo tumatanggap? Hindi ka humihingi. Bakit hindi ka nakakahanap? Hindi ka naghahanap eh. Ba't hindi ka pinupungsan? Hindi ka kumakatok eh. Ask, it shall be given. Knock, and it shall be open. Ask, it shall be given.
Gamitin na natin yung pananampalatayang yun. Na lahat ng hinihingi natin, ibibigay ng Diyos. Pangako yan eh. Hindi magsasalita ang Diyos na isang bagay na hindi niya didinggin. Nagaganap na nga sa atin itong taong ito eh. Nalalaman ko marami ng pinagpapahala sa lahat ng bagay. Kaya itong susunod ng mga taon, panahon na ng pag-aani, mga kapatid. Yung panahon ng pagtitiis natin, pagpapagal at paghihirap, dumarating na yung panahon ng pag-aani. Maniwala lang kayo, just believe. Nothing is impossible. I believe, di ba? Nothing is impossible eh. Make it big. Kasi para bang iniisip natin, ang hirap ng mga prayer, para hindi mangyayari. Eh may duda ka na eh. Hindi ka natatanggap. When you pray, pray as a child. Alam mo, matatanggap mo yun. At sinasabi dito sa Job 4:12-13, gumawa ka ng pangitain. Gawin mo ng realidad. Halimbawa, nakita mo, naghahawa ka na ng maraming pera, nagbibilang ka na. At yun ay magagamit mo sa iglesia. Magagamit mo yun sa kapatiran, sa pamilya mo, sa sarili mo, sa lahat ng mga tao. Gagawin ka ng Diyos na daluyan ng pagpapala. Itong December 30, meron tayong talagang pagpupurit, pagdakiyan. At December 28, giving of the best. Ito, binibigay kong tip sa inyo. Give your best, and the Lord will give you the best. Kasi hindi ito gagawin dekreto ng apostol na hindi ito totoo. Naapurbahan ko na to noon pa. Nandun pa sa sanctuary sa Baras. Pag binibigay ko sa lahat, todo lahat, pati pangara. Todo lahat. Yung nga ibang member ko, binibigyan ko pa ng pang-offering ng dabis eh. Sina Delma nung araw yan, sina Edith, sina Per. Binibigyan ko pa, ito, pang-best offering nyo, todo na lahat. Hindi ako magtitira ng pera sa pulsa ko dahil alam ko, ibabalik ng Diyos yun eh. If you have that faith, kaya sabi ko nga, pag ikaw kasi nagbigay, naka-open yung kamay mo, di tatanggap ka, magpapasalamat ka, magbibigay ka na naman, tatanggap na naman, pero yung nakasarado, pag binigyan mo, walang tatanggapin eh. Kaya nakasarado, tinan mo, busan mo ng pagpapalayan, hindi naman nakasahod eh, nakatiklop eh. Pero pag nagbigay ka, lalo na yung gratitude, yan ang susi. Yung madalas na pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay, wala nang tigil yung kasaganaan. Kasi pag nagbigay ka, magpapasalamat ka na magpapasalamat. Bigay naman ang bigay ng Diyos sa iyo. Kaya meron doon sa Bible na siksik, liglig, umaapoy. Ang ibibigay sa inyo kanduga. Those who believe. And make it a reality. Gawin mo realidad. Kasi ang heart desires, that is our prayer. Yung lahat ng desire natin, yun ang ating mga panalangin eh. Ang lahat ng kalooban ng Diyos sa atin magaganap. Proverbs 19:21. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon na siyang tatayo. So yung mga plano natin, yung pangitain natin, gagawa tayo ng pananampalatayang gumagawa by faith. Ngayon, ang Diyos ang magsasaayos nun. Kung may kulang doon o may dapat ayusin, ang Diyos ang mag-aayos nun. Pero kailangan gumawa ka ng pangitain at plano. Proverbs 16:9. Ano man ang ninanasan ng puso mo, gumawa ka ng plano doon. And then imagine that na nangyari na. Kasi tinitignan ng Diyos kung sino sumasampala. Kaya sabi, sa pag-iisip ng gawa ng pangitain, habang nahihimbing at narinig ng Diyos yung tinig. So kahit hindi ka nagsasalita, nag-i-imagine ka na, nagpapangitain, naririnig ng Diyos yun, sabi sa Job. Binasa ko, di ba? Etong Proverbs 16:9, ang puso ng tao ay kumakata ng kanyang mga lakad. Ngunit ang Panginoon ang magtutuwid ng kanyang mga hakbang. So gumawa ka ng plano, mga naisin mo sa buhay. Kung kalooban ng Diyos yun, magaganap yun. Kung may kulang doon, naayusin yun. Pero kailangan you have to make plans, gumawa ka talaga ng pangitain. Hamong kumilos ang pananampalataya. Anything you want, sabi ng Diyos, any desires of your heart, ibibigay ng Diyos. Matuto ka lang sumampalataya. Pagkat may plano ang Diyos sa atin ng masaganang buhay at kapayapaan. Jeremiah 29. Ang talagang kalooban ng Diyos sa atin, mapayapang buhay, masaganang buhay. Pero yan, pahihintulutan tayo ng Diyos na pagguluhin ng kalaban. Para yan para lumutang kung sino ka talaga.
Para makita mo, ikaw ay sumasampalataya o hindi. Kaya mapapalad kayong dumadaan sa pagsubok. Nakikita mo kung ikaw talaga ay tagumpay o hindi. Lumalabas ka matagumpay. Nakikita mo na talaga ang Diyos sumasa iyo. At ang plano ng Diyos lagi ay pasubukin ng ating pananampalataya. Para magkaroon ka ng tunay na faith na makikita mo talaga ang Diyos buhay sa iglesia. Gumagawa talaga. Pag nagpe-pray ka, dinidinig ng Diyos. May plano siya. Ito, Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan ko kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So itong pag-asang ibinibigay ng Diyos at itong huling panahon ito, itong huling wakas na to, ibinibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng pamamaraan ng tunay na pananampalataya. Ibinibigay na sa atin ang susi ng pananampalataya. Nung araw, pag nagpe-pray ako Panginoon, sana po. Nung natutunan ko, Lord, salamat po, okay na po si John. Dismiss na yung kaso. Salamat po at uuwi siya sa pamilya niya. Lord, salamat po, meron ng trabaho si ganito, si ganito. Salamat po, manager siya. Lord, salamat po doon sa kotse, magandang SUV. Salamat po, Lord, doon sa pagpapala. Masagana kami, ang dami namin pera. This is a beautiful day. This is a holy day. This is a bright day. I'm happy. I'm joyful. I'm peace. Yun ang prayer. Makita nyo, magsisifting ang buhay. Huwag na huwag talaga kayo magsasalita ng masamang salita o masamang pag-iisip. Yun ang sisira sa plano ng Diyos. Kasi na-improve ko yan Kasi sabi ko nga sa inyo, para akong scientist, ipinuprove ko lahat ng bagay. Yung Word of God, gusto ko rin i-prove talaga na yung thought and words may effect talaga. Kinukwento ko lagi sa inyo ito, di ba gumawa ko ng kanin, nilagyan ko tubig, yung isa nilagyan ko ng holy, yung isa evil. Araw-araw yun. Talagang pag lumalapit kami doon sa ibabaw na rin, sinasabihan ko yung holy, good morning, you're so lovely, you're so beautiful, hello. Pagdating doon sa isang evil, you're so ugly, you are Satan evil. After 1 to 3 days, dumilaw na yung yung kanin, nung evil. Pero yung isa puti pa rin. Nung binuksan ko, pinaamoy ko kay Marlene, nasawa ni Marlene. So amuyin mo yung holy, mabaho. Amuyin mo evil, ang baho-baho, di ba? Tsaka dilaw na dilaw. So at paano mo explain yun? So there is power in the word and thought. Yung thought natin, gawin na natin realidad, mag-imagine ka na. Isipin mo na, gumawa ka na ng pangitain, nangyayari na. Yung thought mo naman na yun, yung iniisip mo, na hinihingi mo, paniwalaan mo nangyari na at mangyayari na. Mark 11:24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong itinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. So pagsampalataya kayo na natanggap mo na, paano mo natanggap? Ina-imagine mo na, nangyayari na. Sa isip mo pala, magaganap yun. Huwag kayong matakot na humingi ng big, bayat lupa, sisiw sa Diyos yan. Ngayon kung ako, kontento na rin lang naman ako, ang kailangan ko lang, kotse. Lang yun, nilalang ko lang sa Diyos yung kotse lang. Makita nyo, pagdating ng panahon, nagdadrive na rin ako ng kotse. Magagamit na rin pagpunta-punta doon, pag yung retreat sa Mercedes. Lahat tayo pagpapalain. Humingi na kayo ngayon. Ito na yung panahon ng paghingi. Sabi ko nga ang Diyos nagbibigay ng pagpapala, parang dagat. Paano kayo hihingi ng pagpapala sa Diyos ng dagat? Yung iba, lalapit doon, sabihin nila, malaki kasi laki ng drum gagawin para marami. Sabi ko sa inyo, ako hindi tubo, ilalagay ko doon sa dagat. Kasi pag nandun ang tubo, bubuksan ko lang sa bahay ko yun, may tubig na. So anytime may tubig, walang ubos ang pagpapala. So ibig sabihin, think it big. Manampalataya na talaga tayo na lahat ng hihingi natin ibibigay ng Diyos. Kasi sa 1 John 3:22. Anumang ating hingin ay tinanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang bagay na nakaslugod sa Kanyang paningin. Ginagawa mo talaga kalooban ng Diyos. Kasi ikaw ang hari. Sabi ko nga sa inyo, pagharian niyo sarili niyo.
Kailangan meron kang laws na susunod sa sarili mo. At ang laws ko, ang Word of God ang mag-aari sa buhay ko, ang Word of God ang susundin ko. Mamamatay ako, mabubuhay ako, susundin ko ang Word of God. So, ibibigay ng Diyos lahat ng hihingi natin. Bakit? Tinutupad mo yung Word of God eh. Sinusunod mo yung nakakalugod sa Diyos eh. 1 John 5:14. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, dinidig tayo niya. Ang kalooban ng Diyos, pagpalain ka spiritually, physically, materially, at papayapain ang buhay mo. Hindi yun ang hingin mo, kapayapaan, pag-ibig, kasaganaan ng buhay, spiritually, physically, at ibibigay yun ang will of God eh. So gawin mo yun, hindi mo, huwag kang matakot humingi. Sabi, manampalataya ka lang. Ayon sa iyong pananampalataya, pinagaling ka. Matthew 9:29. Nang magkagayon, kanyang hinipo ang mata nila na sinasabi, alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyayari sa inyo. So, ang pananampalataya, it is the manner of thinking. It is the way of thinking, pananampalataya. What is your way of thinking? Nagdududa ka ba? O nagpapasalamat ka na natanggap mo na? At matatanggap mo na nga? So, yun ang desires ng ating puso eh. Yun ang kailangan magsanay. From faith to faith, from glory to glory, masanay tayo. Parang muscle yan eh. Kapag ang katawan mo hindi na i-exercise, di payat yan. Pero lagi na tataba yan, magmamasil yan, titigas yan. Yun din ang faith. Pag araw-araw mo sinasabi yung gusto mo, hanggang hindi nangyayari, huwag ka titigil. Ganun ang ginagawa ko sa inyo sa prayer eh. Kaya ako sinasabi sa inyo, nangyari sa akin. Kaya sabi ko sa inyo, mga prayer ko, dinidinig na Diyos. Ganun ang ginagawa ko. Pagkatapos ko ulitin yung bago matulog pag-gising, ini-imagine ko, nangyari na yun. At nangyari na. Kaya katulad yung bukol sa dibdib ni Evelyn, ni Karen, tsaka ni Vicky. Madalas ko prayer, Panginoon, yung bukol sa dibdib ni Evelyn, ni Vicky, ni Karen, matunaw na yun, huwag nang babalik. Salamat Lord, tinunaw mo na. Yung prayers lang yun. Tinanong ko si Vicky ng saan, wala na yung bukol mo sa dibdib, di ba? Okay, Larry, wala na. Ano, Evelyn, wala na yung bukol mo, wala na. O kita mo, prayers, by faith. Kailangan kasi, pasalamatan mo, nangyari na. Walang imposible sa prayer kahit sa banayo. Si John, di ba dismiss na kaso? Di ba dismiss na? O kita mo, magkakasama na kayo. Kasi pasalamatan natin ngayon na nangyari na. Imagine mo na, kasama mo na si John, nagsha-shopping na kayo. Kumakain kayo sa restaurant, masaya kayong pamilya. Ganun ang gagawin ninyo. Imagine niyo na from 5 years from now, ano kaya mangyayari? Siyempre masagana. Imagine ko na rin, may mga apo ko, pinapasyal ko doon sa kotse. Kasi kailangan advance tayo eh. Kasi lahat ng bagay nangyari na. Ang mga nangyari na. At yung mangyayari pa, nangyari na. At hinahanap ng Diyos yung mga nakakaan. Lahat ng bagay nangyari na eh. You have to pick. Pumili ka na lang ng nangyari na. Yung panalangin mo, nangyari na talaga yun eh. Si Solomon, nagganap kay Solomon ng lahat ng kayamanan at katalinuhan. So, piliin mo yun, matalino ka, magaling ka, masagana buhay mo. Piliin mo, nakaraan na yun, nangyari. Piliin mo. You have to choose eh. Pinapipili tayo ng Diyos eh. Ano gusto mo, sumasampalataya o hindi? Buhay o kamatayan? Sumpa o pagpapala? Deuteronomy 30. Kaya ginagawa ng Diyos yung choice eh. Kung may nangyari sa'yo masama, ikaw ang pumili nun. Wala kayong ginawa, kundi mag-away, mag-asawa, magmurahan dito, magmurahan doon. Magsisihan kayo na magsisihan. Tapos kung ano-ano sinasabi nyo masasama salita, masama. Ano, aanihin nyo dyan. Pero wala kayong salitang masama. Wala kayong puro pagpapala ang lumalabas sa bibig nyo. Masagana buhay nyo. Kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Kung ano yung ginawa mo, gagawin sa iyo. That is the laws of life. Hindi aalis yun doon. Deuteronomy 30:19. Kaya pinapipili tayo ng Diyos eh. Aking pinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito. Na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Lahat ng mga anak mo kasama. Na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig, at lumakip sa Kanya, sapagkat Siya ang iyong buhay.
at ang kalaunan ng iyong mga araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na ibinigay sa kanila. So yun lang. Yun ang pananampalataya eh. Sabi sa James 2:26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ano yung gawa ng pananampalataya? Pag yung manner of thinking mo, yung pananampalataya, tinanggap mo na nangyari na, pinasalamatan mo na mangyayari na yun. And then imagine it, nagaganap na. Pangitain, sabi kay Job sa gabi, narinig ko ang tinig ng iyong pangitain sa pag-iisip habang nahihimbing ka ng tulog. So, ang the best na nakita ko dito, kasi ang prayer ko talaga paggising eh. Pero natutunan ko yung before. Kasi mas maganda yung before eh. Natatanim ng tuhod, bago ka matulog, may mga pangitain ka na, may na. Tapos paggising mo, ulitin mo na naman. Hanggat hindi ibinibigay ng Diyos, hingin mo ng hingin. Isang araw ibibigay. Kasi yun ang plano na ng Diyos sa atin eh. Pagpalain tayo sa lahat ng bagay. Huwag kayong matakot humingi ng malaki. Eh, ang Diyos natin, malaki yun eh. Siya yung gumawa ng langit at lupa. Lahat ng provision, nilikha niya para sa atin. So, kunin mo na. Magkaroon ka na ng pananampalataya, pitasin na. Araw na to ng pagpitas ng pag-aani ng lahat ng pagpapala. Kunin na natin, sabi ng Diyos eh. Pasukin niyo yung promised land. Nandun ang flowing of milk and honey. Eh, Panginoon, ang dami to, lalaking tao, hindi tayo mananalo. Huwag kayong magsalita ng bad report. Dahil sa salita nyo yan, yung 40 days nyo na pagpunta doon, gagawin ko 40 years, magpapaikot-ikot kayo sa ilang. Imbis na makakapunta sana ng madali, naging 40 years pa. Dahil sa hindi pananampalataya, si Joshua at si Caleb lang ang nagsalita ng good report. At yun na inangkin ng Diyos, kaya pinagpala ng todo si Joshua. Si Joshua ang namuno pagpasok sa promised land. Nung masakop na nila ang promised land, may kalaban pa rin, Jebusites, di ba? Hindi ko muna born again ka, okay na. Meron pa rin mga gulayat sa buhay natin. Patayin nyo yan. Huwag kayong papayag na nandyan yan, palayasin nyo yan. Yun ang pag-angkin eh. Maghari tayo sa ating sarili. Tayo mag-isip at isipin natin ang kalooban ng Diyos. Mag-desisyon tayo na ito gusto kong gawin. Huwag kang papayag sa ibang pumapasok sa isip mo na may ipagawang iba. Hindi. Magpapakabanal ako, I am holy. Susunod ako sa kalooban ng Diyos. Hindi ako magnanakaw. Susunod ako, darating ako, hindi ako late. Kasi kailangan sabihin mo sa sarili mo, araw-araw yun, makita mo, nagaganap yun. Kasi pag araw-araw mo sinasabi sa sarili mo, nagsisink in sa spirit yun, sa subconscious mind. Ginagawa yun ng Diyos. Kasi you are walking in the spirit, the subconscious mind. Sumusunod ang subconscious mind sa ating pag-iisip, sa ating mga desisyon. Eh kung wala kang pinipili, wala kang dinidesisyonan, wala kang gustong ayusin, ayaw mong hubadin ang dating pagkatao, eh di nandiyan pa yan, hindi maaalis yan eh. Nakita nyo nung buhayin si Lazarus? Binuhay eh. Nabuhay na maguli si Lazarus. Bakit sabi ni Cristo, tulungan nyo sila, tanggalin yung nakaikot. May nakaikot sa bangkay ni Lazarus eh, tanggalin ninyo. So, ganun din, hindi ko muna born again. May nakaikot pa eh. Kahit nabuhay ka maguli sa spirit, nakaikot pa yung kaluluwa mo, kailangan ma-renovated. Kailangan matanggal yung mga nakabenda dyan. Alisin ang lahat ng sumasagabal. Hindi makakakilos eh. Kahit nabuhay na maguli si Lazarus, anong kilos gagawin nun? Eh, nakamami yun, nakabalot ng mga kung ano-ano. So sabi, tulungan yung tanggalin. So let's carry our burden. Let us pray to one another. Magtanggalan tayo ng benda. Yun ang sinasabi ng message na pagkabuhay ng muli ni Lazarus. Kaya sabi ng Jesus, do you believe me? I am the life and the resurrection. Kung ikaw ay sumasampalataya, hindi ka mamamatay. Mamatay ka man, bubuhayin kita maguli. Naniniwala ka ba dyan, Maria? Opo, Panginoon. I am the life and the resurrection. Kaya sabi ko nga sa inyo, let's think big. I think big. Walang mamamatay sa atin. Buhay tayo lahat na kukunin. Lagi ko sinasabi, sabihin nyo rin yun. Magtulong-tulong tayo. Kada tayo matutulog, Panginoon, wala pong mamamatay sa iglesia ng LCG Ministry sa Parating. Buhay mo po kaming kukunin. Tulungan mo kaming sumunod sa lahat ng kalooban. Magiging masunurin kami. Bukas ulit, pagising mo, ulit. Hanggat hindi pa nagra-rapture, makita nyo, lahat tayo makikita-kita on the air buhay. Amen? Amen. Sigaw tayo malakas. Amen? Yes! Rapture na sana!
Anything you ask in my name, I will give it to you. Anything you ask in my name, I will give it to you. So, ang paghingi in the name of God. Kaya sabi na ni Moses, Panginoon, pag humingi ho ng pangalan, ano sasabihin ko pag humingi ang Paraon? Sabihin mo, ako nga, I am. Kaya pag sinasabi mo yung I am, that is the name of God. Sundan mo yun, ano ka? Ano desire ng puso mo? I am perfect health. I am holy. I am raptured. I am alive with Jesus. I am wealthy. I am strong. I am happy. I am peaceful. Kasi yun eh, anything you ask in my name, I will give it to you. Yung I am, that is the name of God eh. Tapos lalagyan mo ng desire mo, sigurado yun. Kaya sabi ng Diyos, I am that I am. Kaya makikita ninyo, na kapag iba nagloloko, ako ay nagaganap sa kanila yon. Tingnan niyo yung mga mahihirap, usually sa squatter, walang ginawa kundi sabihin, buwisit na buhay to. Darating ka, walang pagkain, puro kayo buwisit. Kahit naman, buwisit ang buhay, walang pagkain. Di ba? Pero pag sa loob ng bahay ng Kristiyano, wala kang maririnig na nagbumura. Meron nagsisisihan. Pero ngayon, aalisin nyo na yun. Ano yun eh? Yung blame, masamang spirito ng gugulo sa kabuhayan yun. Yung sisihan kayo ng sisihan, pag may nangyaring masama, let it flow. Nangyari, love accept all things eh. Huwag kang magsisihan. Usually, nagsisi ikaw kasi dapat ganito, dapat ganyan. Pag sinabi mo dapat ganito, dapat ganyan, parang hindi ka rin nag-go-grow. Bakit? Wala ka bang pagkukulang din? Wala ka bang pagkakamali? Lahat tayo. Usually, dapat ganito ginawa mo, dapat ganyan eh. Love is not seeking. Ang pag-ibig, tinatanggapan lahat. Pag natutunan na natin yun na walang masamang salita, walang masamang kaisipan, nag-ahari si Kristo sa loob ng bahay natin, lahat ng hihingi natin, ibibigay ng Diyos. Pangako yun eh. That is the desires of our heart. Proverbs 38:9. Psalm 38:9. Panginoon, lahat ng aking nais ay nasa harap mo. At ang aking hibig hindi lingid sa iyo. So lahat ng nais natin nasa harap ng Diyos. Hindi ka pa nga nagbubuka ng bibig, alam na ng Diyos nasa puso mo. Kaya alam ng Diyos kapag sumasampalataya ka, pag iniisip mo na yung prayer mo, ini-imagine mo na nangyari, that is faith. So gagawin na ng Diyos yun. That is the laws of life. Pinapaliwanag din ng scientist yun, alam nyo ba? Na kapag kung ano yung pinaniniwalaan mo, magaganap sa'yo, binibigay ng subconscious mind, ino-okayan niya, yung ninanasa ng subconscious mind mo, ini-explain na ng scientist yan ngayon, yung Word of God na i-explain na nila, na ipoprove na nila. Kaya yung iba, kahit wala sa Diyos, ang pangarap, dinidinig, di ba? Kaya sinasabi na, mangarap kayo, kayo matakot man. Kasi nagkaroon siya ng faith doon, naniwala siya, mangyayari sa kanya. Wala siyang ginagawa, matutulog, nangangarap siya ng gusto niyang pangarap, kahit wala sa Diyos. Ang problema nun, wala si Kristo sa buhay na. Natanggap na nila yung gantimpala. Mas maganda sa atin, natanggap na natin na masaganang buhay sa lupa, may buhay na walang hanggan pa rin tayo. Amen!